Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito lamang yan sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Huling araw ng tigil pasada ng piston, sinabayan ng pagsisimula ng strike ng grupong Manibela. Higit 700 individual na iulat na sugatan matapos ang 6.8 magnitude na lindol sa Davao Occidental. DA, layong palakasin ang sektor ng agrikultura sa kabila ng banta ng climate change. LTO, sinimulan na ang panghuhuli sa mga hindi rehistradong motorsiklo. Halal cuisine ng Mindanao, isinulong ng Pilipinas sa foreign market. BI, inaresto ang mga Amerikanong blacklisted sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ikinasa ng grupong Manibela ang 3 araw na tigil pasada kasabay ng huling araw ng transport strike ng piston. Francis Riodique para sa balita. Sa pag-aasam nagagaan na ang kalbaryo ng mga commuter dahil ngayong Miyerkules huling araw ng transport strike na ikinasa ng piston, may extend pa ang hirap ng pagbiyahe ng mga pasahero hanggang Biyernes. Ito'y dahil ngayong araw din ang pagsisimula ng ikinasang 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela. Ito ay nakumpirma matapos i-anunsyo ni Mar Balbuena, presidente ng Manibela, na makikiisa na rin ito sa transport strike. Panawagan ng grupo ay ibasura ang December 31 na deadline ng consolidation, pagkakaroon ng 5 taong prangkisa at payagan ang renombasyon ng jeep kaysa bumili ng bagong sasakyan. Matatandaan naman itong kamakailan lang ay nilinaw ng LTFRB na hindi obligado ang mga tsuper na bumili ng bagong sasakyan. Dagdag pa rito, ang maaari lamang umanong pagbigyan ng 5 taong prangkisa ay ang mga naaprobahang petisyon ng consolidation. Samantala, pagtitiyak ng PNP at MMDA, handa ang mga ahensya sa pagtitiyak ng seguridad at kapakanan ng mga pasahero. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Kaya naman para bigyan linaw ang ilang mga detalye ukol sa PUVMP, inilahad ni DOTR Secretary Jaime Bautista ang kanyang hangarin na magkaroon ng pag-uusap ang transport groups at ahensya. Alamin ang buong balita rito. Sa patuloy na pagsulong ng gobyerno sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ay tuloy din ang tigil pasada ng ilang transport groups. Kung kaya't inihayag ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista ang kanyang nais na magkaroon ng pag-uusap ang mga grupo at ahensya para bigyan linaw ang ilang mga impormasyon sa programa. Ito'y matapos isagawa ng grupong pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o piston ang 3 araw na tigil pasada bilang protesta sa programa ng ahensya. Tiniyak naman ni Bautista na walang mapag-iiwanan ng tsuper o operator sa programa kung kaya't nais ito na magkaroon ng pag-uusap para maresolba ng issue at madinig ang hinanaing ng ilang mga grupo. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang paksa naman, patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan at pagsasanib puwersa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa mga aksyong pagtugon sa naganap na lindol kamakailan. Narito ang ulat mula kay Princess Castro. Kasunod ng mapaminsalang 6.8 na lindol na yumanig sa Kalakhang, Mindanao, nagpulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kamakailan sa NDRRMC Operations Center sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Sa panguna ni National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Chairperson at Secretary of National Defense na si Gilberto Chodoro Jr., pinag-usapan sa pagpupulong ang pagtugon at pagbibigay ng tulong sa mga lugar na apektado ng lindol. Kaugnay nito ay naglahad din ng kani-kanilang mga interbensyon at mga paraan ang mga miyembro ng response cluster tulad ng Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Department of Public Works and Highways,
Department of Education, Philippine National Police at Department of Foreign Affairs. Dumalo rin sa nasabing pagpupulong si Vice President Sara Duterte kung saan ipinaalala niya sa mga ahensyang kalahok na magtulungan, sumuporta sa aksyon ng bawat isa at tiyakin ang agarang tulong sa mga apektadong lugar. Buhat nito itinaas kamakailan ng NDRRMC Operations Center sa pamamagitan ng OCD ang alert status nito sa kulay asul kung saan nangangahulugan na nangangailangan ng mga uniformeng serbisyo upang mag-duty sa Operations Center. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay pang balita, may kabuuang 1,544 na kabahayan ang naitalang nasira sa Davao Occidental, South Cotabato at Sarangani matapos ang magnitude 6.8 na lindol. Ito ay ayon sa initial damage assessment na isinagawa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa kabuuang bilang, 1,387 ang bahagyang nasira at 157 naman ang lubos ng nasira. Nananatiling nasa 9 ang nasawi habang 13 ang nagtamo ng injury mula sa lindol. Sa tala, nasa 3,676 na pamilya na ang naapektuhan ng mapaminsalang lindol. Samantala, ayon naman sa inilabas na ulat ng Department of Health o DOH, ang 6.8 magnitude na lindol na tumama sa Sarangani, Davao Occidental ay nag-iwan ng nasa 730 katao na nagkasakit at nasugatan habang 11 naman ang namatay. Ang lindol na tumama sa maraming bahagi ng Mindanao noong ika-17 ng Nobyembre ay sumira ng mga gusali, kumitil ng buhay at nakapinsalan ng mga ari-arian. Tiniyak naman ng DOH sa publiko na magbibigay ng serbisyong pangkalusugan ang departamento sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Samantala, higit kumulang 57,000 individual na ang apektado ng lagpas taong tubig baha na dulot ng Shareline sa silangang bahagi ng Visayas. Sa bilang na ito, 45 pamilya o 173 individual ang pansamantalang nananatili sa 11 evacuation centers sa Northern Samar, Southern Leyte at Biliran. Bukod sa 71 lugar ang lumubog sa baha, nagdulot din ito ng pagguho ng lupa sa 8 lugar. Nakaantabay naman ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Philippine Coast Guard o PCG sa pagbibigay tulong sa mga nasalanta ng baha sa rehiyon ng Silangang Visayas. Sa ating ulat panahon, nasa 14,775 mga pamilya ang apektado ng baha at pag-ulan na dulot ng pagpapatuloy ng Shareline sa silangang bahaging Visayas, kadamay ang Timog Luzon. Asahan pang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon at Zamboanga Peninsula. Gayun din ang mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley at Aurora. Bagyang pulo-pulong mahinang pag-ulan naman sa Kamaynilaan at natitirang bahagi ng Luzon. Posibleng flash floods naman ang masasaksihan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Susunod sa News Force. DOJ patuloy ang pagpapabuti sa One Message, One Voice na inisyatiba ng ahensya. Japanese national timbog sa NAIA matapos magtangkang gumamit ng pekeng visa. DA layong palakasin ang sektor ng agrikultura sa kabila ng banta ng climate change. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.
Bilang hakbang patungo sa pagsugpo ng tumitinding epekto ng climate change sa daigdig, layunin ng Department of Agriculture o DA na palakasin ang sektor ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Ayon kay DA Undersecretary Francisco Chu Laurel, kanilang pagtutuunan ng pansin ang pagbuo ng matatag na komunidad ng pagsasaka at pangingisda dahil kanilang gagamitin ang agrikultura bilang panlaban sa epekto ng pabago-bagong klima. Anya ang pagtukoy sa issue ng climate change ay nangangailangan ng matinding pansin at konkretong aksyon upang mapatupad ang mga hakbangin sa iba't ibang sektor, partikular na sa pagpoproduce ng makakain. Upang mapaigting ang seguridad at higit na mapabuti ang serbisyo sa publiko ng kagawaran ng hustisya sa bansa, patuloy ang pagsulong nito sa inisyatibang pagbuklurin ng komunikasyon ng mga ahensya sa pamamagitan ng online platforms. Princess Castro para sa kabuuang detalye. Nagkaroon ng pagpupulong ang Department of Justice o DOJ kamakailan na ginanap sa kanilang headquarters sa Taguig City bilang bahagi ng One Message, One Voice na inisyatiba ng ahensya na naglalayong pag-isahin ang presensya ng komunikasyon online sa buong departamento at mga ahensya nito. Bilang isa ang meta sa mga kilala at pangkaraniwang ginagamit na plataporma online sa pakikipagkomunikasyon, nakipagtulungan ng DOJ sa pangunguna ni Spokesperson at Assistant Secretary Jose Dominic Lavano IV sa Meta Philippines upang lubos na mapahusay ang online communication ng ahensya. Dagdag pa rito, tinalakay din sa naging pagpupulong ang iba't ibang paraan ng paggamit ng social media na siyang tulay sa mabisang paggamit ng teknolohiya upang maipaunawa sa publiko ang sistema ng hustisya at pagkontra sa maling impormasyon. Sa panig naman ng Meta ay binalangkas nila ang mga estratehiya para sa seguridad ng account, pakikipag-ugnayan sa komunidad, paglikha ng nilalaman at epektibong pangangampanya sa social media. Samantala, magugunitang naitatag noong nakaraang taon ang kasunduan sa pagitan ng ilang mga kasosyong ahensya at organisasyon ng DOJ para sa pagsusulong ng One Message, One Voice policy na layong isulong ang pagpapalaganap ng makatotohanan at tamang impormasyon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita naman, sumang-ayon ang mga miyembro ng komite na magbigay ng 500 milyong paunang pondo para sa unnumbered substitute bill na industriya ng kape na inaprubahan ng Kongreso kahapon ika-21 ng Nobyembre. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong magtatag ng isang pambansang programa para sa pagpapaunlad ng Philippine coffee industry at paglikha para sa layunin ng Philippine Coffee Council. Ang pagpupulong ay pinamunuan ni House of Representatives, Committee on Agriculture and Food at Quezon Representative Wilfrido Mark Enverga, kung saan isa siya sa lubos na naniniwala sa potensyal ng industriya ng kape. At ang benepisyo nito sa mga magsasaka, processor, mga ngalakal, mamimili at iba pang mga kasosyo sa industriya. Kaugnay nito ay inaasahan ni Enverga ang mabilis sa deliberasyon nito at maaprubahan bago matapos ang taon. Sa pagsisikap na isulong kooperasyong pangrehiyon at higit na mapabuti ang interoperability, ang Armed Forces of the Philippines o AFP at ang US Indo-Pacific Command o US Indo-PACOM ay nagsimula ng isagawa ang Maritime Cooperative Activity o MCA noong ika-21 ng Nobyembre at tatakbo hanggang ika-23 ng Nobyembre. Ang MCA ay nagpapakita ng pangako ng AFP at US Indo-PACOM sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Simula sa lugar ng Batanes, magtatapos ang nasabing aktibidad sa West Philippine Sea. Bukod sa tigil pasada ng grupong Malayang Alyansa ng Bus Employees at Laborers o Manibela, nagkaisa din ang mga miyembro nito na magprotesta sa kalsada ng Menjola, Maynila. Iisa ang sigaw na tinatayang mahigit sa 100 katao. Ito ay ang ibasura ang PUV Modernization Program o PUVMP.
Panawagan ng grupo, isalang-alang ang mga tsuper dahil hindi nila kakayanin na umutang ng milyon para makasunod sa programa. Ayon naman sa presidente ng Manibela na si Mar Balbuena, buo ang kanilang paninindigan na tutol sila sa nasabing programa at tuloy na ang kanilang 3 araw na tigil pasada. Matapos ilunsad ng LTO ang no registration, no travel na polisiya, ay inumpisa na nito ang panguhuli sa mga motorsiklo na hindi rehistrado. Narito ang balita. Sa unang araw ng panguhuli ng Land Transportation Office o LTO sa mga hindi rehistradong motorsiklo, ay naitala nitong 41 bilang ng mga mananakay na lumabag sa no registration, no travel na polisiya. Ito'y matapos ipag-utos si Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista para masiguro na sumusunod sa batas ang mga mananakay. Nagpadala ng mga tauhan ng LTO sa Katipunan Avenue at Aurora Boulevard kung saan madalas dumadaan ang mga motorsiklo. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, paraan ito para paigtingin ang operasyon laban sa mga hindi rehistradong motorsiklo. Ang mga nahuli ay binigyan ng tiket at inimpound ang kanilang mga motor. Ayon kay Mendoza, ang bilang ng mga hindi rehistradong motorsiklo ay nasa mahigit 24 na milyon. Saad ni Mendoza, ang operasyon ay paraan para ipakita sa mga mananakay na magparehistro na ng kanilang mga motor sa lalong madaling panahon. Aniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Arestado sa NAIA ang dayuhang Hapon matapos magtangkang lumabas ng bansa sa pagpepresenta ng kanyang Peking visa. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Noong kamakailan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang dayuhang Hapon na nagtangkang umalis ng bansa dahil sa counterfeit resident retiree visa nito. Ang dayuhan ay kinilala bilang si Yoshiyaka Nakamura, edad 64 na taong gulang kung saan ito'y nagtangkang tumungo sa Osaka noong 19 ng Nobyembre. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, si Nakamura ay inaresto sa ikalawang inspeksyon nito dahil napag-alamang pasuna ang visang konektado sa kanyang pasaporte. Nagpaalala naman si Tansinko sa lahat ng mga dayuhang magtatangkang magpresenta ng Peking dokumento na may kaukulang parusa rito alinsunod sa Philippine immigration laws. Bukod pa riyan, kanya ring sinigurado na poprotektahan ng ahensya ang immigration system sa sino mang magtangkang sumalungat rito. Sa kasalukuyan, ang arestadong dayuhan ay nasa BI Warden Facility para sa kanyang nalalabing proseso ng deportasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. DILG Secretary Benhur Abalos makikipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ukol sa problema sa nutrisyon ng kabataan. Halal cuisine ng Mindanao isinulong ng Pilipinas sa foreign market. PCG inilika sa mahigit 400 residente ng Northern Samar. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbalik ng News Force. Hinihimok ng gobyerno ng Pilipinas ang mga Muslim at non-Muslim na magtungo sa Mindanao at matikman ang ilan sa mga pagkain nito bilang bahagi ng pinaigting na kampanya para sa halal cuisine. Inorganisa ng Department of Tourism o DOT kamakailan ang Bismillah, an evening of faith, love, and the flavors of Mindanao sa Dusitan Hotel sa Makati City bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng halal tourism. Ilang mga kinatawa ng embahada ang dumalo, kabilang ang mula sa Malaysia, Brunei, Pakistan, Egypt, Netherlands at Russia.
Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, layunin ng programa na maging launchpad upang makilala ng mga dayuhang turista ang Mindanao bilang isang umuunlad na Asian culinary destination sa pamamagitan ng kanilang mga embahada. Sa ibang anggulo naman, binigyan diin ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Ben-Hur Abalos Jr. na isa rin sa dapat tutukan ng pamahalaan ay ang problema sa nutrisyon ng mga kabataan. Sa pagpapabuti sa sektor ng edukasyon ay nais din ni Abalos na bigyang halaga ang kalusugan ng mga mag-aaral. Kung kaya't inihayag nito ang kanyang hangarin na makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya para makabuo ng programa sa kapakanan ng mga bata. Mahigit 400 residente ng Northern Samar ang inilikas ng Philippine Coast Guard o PCG matapos ang lagpas taong baha nitong Martes, ika-21 ng Nobyembre. Ito'y binubuo ng humigit kumulang 80 pamilya mula sa barangay ng Makagtas, Molave, Yakal, Nara at Ipil-Ipil. Sa kasalukuyan, puspusan ng evacuation at rescue operation ng PCG personnel sa mga munisipalidad ng Biri, Palapag at San Jose sa Northern Samar. Dahil akusado sa kasong may kaukulan sa sexual abuse, inaresto ng BI ang Amerikanong dayuhan na hinatulang hindi na maaaring makabalik muli sa Pilipinas. Alamin yan kay Jade Buhoy. Sa Ninoy Aquino International Airport, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang dayuhang Amerikano matapos nitong madawit sa kaso ng sexual abuse. Dahil rito napagtanto rin na ang dayuhan ay dati ng kabilang sa mga blacklisted na Amerikano sa bansa at hindi na pinahihintulutang makabalik sa Pilipinas. Ang nasabing dayuhan ay si Jared Allen Casper, 40 taong gulang mula sa Los Angeles, California sa bansa ng Estados Unidos. Base sa pahayag ni BI Commissioner Norman Tansinco, nakatanggap ang kanilang ahensya ng reklamo mula sa 3 biktimang babae ng kanyang pang-aabuso at kahalayan. Samantala, iniulat na ng BI Border Control and Intelligence Unit ang nasabing pag-aaresto sa Amerikano dahil matagal na itong blacklisted at nasa listahan na ng mga registered sex offender. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. One Media magbibigay ng once-in-a-lifetime job offer para sa nais maging bahagi ng special report sa Israel-Hamas conflict. Alamin ang detalye rito. Kung ikaw ay agresibo, may angking talino at tapang para maghatid ng balitang makasaysayan, ang One Media News Network ay inaalok ang isang pambihirang pagkakataon. Isang special project ang naghihintay para sa mag-a-apply bilang isang contractual reporter at cameraman na ipapadala sa Israel upang mag-ulat sa nangyayari sa pagitan ng Israel at Hamas. Sila ay kinakailangang may dunong sa hard-nosed journalism at may karanasan sa pagbabalita ng mga digmaan. Ang maswerteng makakapasa ay makakatanggap ng daily allowance at fixed project pay na may insurance kasama na ang airfare at accommodation. Huwag magatubiling palagpasin ng oportunidad na magbalita sa isang international issue na magiging bahagi ng world history. Ipadala lamang ang resume sa onemedianetinc@gmail.com at siguraduhin may handang visa kung sakaling pala rin sa aplikasyon. Tara na, mga ka-One Media! At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Huling araw ng tigil pasada ng piston, sinabayan ng pagsisimula ng strike ng grupong Manibela. Higit 700 individual na iulat na sugatan matapos ang 6.8 magnitude na lindol sa Davao Occidental. DA, layong palakasin ang sektor ng agrikultura sa kabila ng banta ng climate change.
LTO, sinimulan na ang panghuhuli sa mga hindi rehistradong motorsiklo. Halal cuisine ng Mindanao, isinulong ng Pilipinas sa foreign market. BI, inaresto ang mga Amerikanong blacklisted sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/One Media Network. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.